Hi guys, samahan niyo po ako at mag-update po tayo ng flood control project po dito sa Marikina River. Bali, tayo po ngayon naririto sa Quezon City po ito. Tapos paglagpas po ng tulay ay Pasig na po yun. Ito po yung F. Manalo Bridge. Bali po yung paligid po nito ay may mga flood control works. Bahagi po ito ng mas malaking Pasig Marikina River Channel Improvement Project or PMRCIP Phase 4, kung saan isinasagawa ang river channel improvements upang mapataas po yung kapasidad ng ilog at makatulong sa pagbawas ng baha. Bale dito po sa area na ito ay masasabi po natin madami-dami na din pong silang na gagawa dito. Actually, parang malapit na nga po yatang matapos dito sa area na ito. Yung konti na lamang yung kanilang iduduktong dito na mga river wall. Ay, so yan na po. Hanggang doon, diretso po doon sa may Circulo Verde Bridge na kung saan ay galing po tayo kanina doon. Zoom natin to. So, ito na lang naman yung hindi pa natatapos eh. Konti na lamang dito. So sa likod talagang may parang walkway. Taas yung tambak dyan Dito naman sa kabila halos mas marami na dito tapos. Ilan na lang yung gagawin nila rito. Okay, lakad tayo. Buti na lang medyo gumanda na po yung panahon ngayon. At bumaba na yung tubig. Umuulan pa rin pero hindi na ganun kalakas. Napansin ko lang pagka may announcement na walang pasok, parang sinasabay din yata yung sa kanila yung mga nagwo-work dito. But anyway, patuloy naman tayo mag-update dito. Titingnan ko lang din sa kabila kung ganun din, kung may nagwo-work ba o wala. Pero parang wala lahat kasi kanina doon nakita natin sa riverbanks wala pa rin gumagawa kasi nga katatapos lang ng bagyo. Ang habagat ngayon lang talaga umanda-ganda yung panahon. So dito muna tayo. So ito na yung retaining wall na ginagawa dito. And doon tayo galing kanina sa may Circulo Verde. Pagkatapos ng Circulo Verde, yun na yung Manggahan floodgate. Floodway gate yung naroon. Tapos dito sa right side, konti na lang din naman halos konti na lang din yung gagawin dito. Pero isa lang yung sa napansin ko dito, maayos makita naman po natin ang lakas ng bagyo. Meron dito pa rin at wala namang na-damage. Matibay yung gawa, kumbaga pulido yung gawa. Japanese contractor ang gumagawa rito. Ali yung proyektong ito ay isa sa pinakamalaking flood control at river improvement projects dito po sa Metro Manila. Ito pa ay sinasagawa ng DPWH. Sa tulong po ito ng JICA o yung Japan International Cooperation Agency. And layunin din po nitong mabawasan ang pagbaha po na dulot ng pag-apaw ng Pasig at Marikina River. Buti na nga lamang po ay hindi na ganun kalala yung nitong nagdaang bagyo. Nakita naman po natin na talagang nakatulong po itong mga protection dito, yan itong mga
bagamat hindi pa tapos pero na ano niya, no, kumbaga na tulungan niya rin na hindi umapaw ng ganun katagal yung ano rito, baha gawa ng malakas na bagyo. Nakita rin po natin tumataas pero mabilis din po siyang bumababa. Yun ang kagandahan po ng mga pag-i-improve ng kailugan po dito sa kahaba ng Marikina River. Bali po yung phase 4 ay nakatuon sa middle upper portion ng Marikina River mula sa bahagi ng Manggahan po, no, floodway hanggang sa Marikina Bridge sa Santo Niño, Marikina. Sa may bayan po, na po yun ay sa detail design tinutukoy po yung humigit kumulang na 6.1 kilometer na pangunahing river section habang ang project component po ay may humigit kumulang na 8 kilometer na river improvement works depende po sa sakop na component. Sakop po nito yung mga lugar na nasa jurisdiction ng Pasig City, Quezon City at Marikina City. Kabilang po sa mga pangunahing ginagawa po dito yung pagpapalawak nga po ng river channel katulad ng nabanggit ko na po kanina. Ganun din po yung pagdidredging o pagpapalalim, pagtatanggal ng mga sediment sa ilog, mga revetment at riverbank protection para mapatatag po yung ilog, mga flood walls saka dikes sa mga kinakailangang bahagi. Mga drainage facilities din po, malaki din po yung ginawa po nila dyan, ano, malaking naitulong din po niyan. And yung Marikina Control Gate Structure o MCGS saka yung Cainta at Taytay floodgates upang makatulong po laban sa backflow flooding. Yan po yung mga ginagawa sa project dito. Isa sa mahalagang engineering targets ay ang riverbed riverbed width na humigit kumulang 90 meters na idinisenyo po para makapag-convey ng design flood discharge na nasa 2,900 cubic meters per second. Wow, dami po yun, ano? So, ang phase 4 po ay isang Japanese ODA loan project. Nilagdaan po ito ng JICA at Philippine government ang loan agreement noong January 21, 2019. So ibig sabihin si Duterte pa po yung president dyan, ano, dating presidente po. Tapos pinagpapatuloy po ni PBBM na may loan amount na hindi lalagpas sa 37.905 billion yen. Ako, billion po ang usapan dito. Ang laki po nitong kaperahan nito. Tapos yung implementing agency po ay ang Department of Public Works and Highway. Hindi lamang po simpleng pagpagawa ng mga river wall ang phase 4. Ang approach nito ay ang kombinasyon ng river channel, improvement at flood control structures, saka non-structural measures. Kasama sa non-structural measures ang flood hazard mapping, information campaigns at suporta sa flood evacuation planning para mas maging handa ang mga local government at residente kapag mataas ang tubig. Sa dulo ng mundo, pangalan mo pa rin. Habang may langit, habang may bituin, ikaw at ako, walang hanggan ang atin. Habang buhay, ikaw ang tahanan ng aking buhay.
sa aking mata. Ang bawat ngiti mo'y tahanan ng aking pag-asa. Sa bawat tibok ng puso, pangalan mo'y binubuo. Ikaw ang simula at dulo ng mundong ginugusto. At kahit anong bagyo ang dumaan, hawak kamay kitang